Sinabi dito, sa isang daang shift, nawala yung isa, iiwanan niya yung 99 para hanapin yung isa. Tama po ba? Bakit iiwanan yung 99? Hindi siya masama. Yung 99 na yun, pwede sila mag-fellowship, magtipon-tipon, magpalakasan, habang naghahanap siya dun sa isa. Tama po ba? Yun. At yung nawawalang coins, ano ginawa ng babae? Pinflashlight na, di ba? Inilangan na tumakita niya. Tinawag mga kapitbahay. Nakita ko na 10 cents ko. Sabi mga kapitbahay mo. Ang ibig kong sabihin, kung minsan kasi, makakapag-invite tayo ng mga tao, tapos, ipapakita mo sa isa, tapos, hindi naman kaaya-aya sa paningin, nagmumura, at yun ang reaksyon ng iba. Pero mga kapatid ko, ang dapat na maging reaksyon natin dito, ano sabi? Ang mga ngayon sa langit, nagkakatuwaan, sa isang kaluluwang nakakilala sa Panginoon. Dapat ganun din ang reaksyon natin. So, rejoice for those who are found. Amen po ba? Nagagalak ba kayo pagka meron mga taong nadadala kayo sa Panginoon? Amen. Meron na ba kayong taong nadala sa Panginoon? Amen. Sa pamamagitan ng buhay mo? Amen. Kaya na natin magliwanag tayo sa kanila. Amen? Magkakasama kayo sa sunduan. Magkakasama kayo sa pamamalengke. Ang palatandaan na tayo mga Kristyano ay hindi lang dahil may dala tayong Biblia. Sasabihin mo bang, uy, may dalang Bible, born again siguro yun. Sumingit ka sa pila, ay, hindi born again. Hello? Life. Amen po ba? Yung isang pastor, sumakay ng bus. Sinuklihan siya ng sobra ng driver. At ngayon, iniisip niya, may blessing. At ngayon, nung bababa na siya, nagigilty siya. Biniling niya yung sukli. Sobra po yung isinukli niya sa akin. At ano ba sabi ng driver? Sinadya ko pong sobrahan niya kasi naghahanap po ako ng church at nakita ko po kayo minsan, nag-i-start po kayo ng isang church, naghahanap po ako ng totoong church. Sa linggo po, darating ako. Alam mo, pagbaba niya, nangangatugan-tugan niya. Bakit? Muntik na niya, may magkakaroon mo si Lord dahil lang sa karya? Amen! Dahil lang sa karya? Kahit malaki pa yun. Amen po ba? So, compassion, effort, persistence, kasama na yung reaching up, digging deep. Maalaman mo yung marurumi kahit marurumi yan. At ano pa? Going wide kahit saan tayo dali ng Panginoon. Sa Macau po, pinag-pray natin ito. Huwag tayong matakot. Ang purpose natin, makakaligtas sa maraming kaluluwa. So, naiplano namin, hindi na natuloy ng July 2 kasi nga, yung mga tao pala doon, ng mga kakontak natin, linggo labas. So, sa July 1, pupunta po kami doon. Gusto ko sana kayong isama sa July 2. Lahat ng gustong sumama. Kaya lang nagkaroon ng changes. Kaya, may iiwan po kayo dito. Pero may pastorang may iiwan. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Secret. Amen? Pero pupunta kami doon. Anong purpose natin? Sama niyo po lagi sa prayer. Mula ngayong araw na to, araw-arawin natin. Maging mabungay yung evangelism natin doon. Pupunta doon yung mga kapatid. Nandun na si Sir Ben, di ba? Meron pong tao, papasukin nyo. Maraming... Huwag yung tingnan, baka hindi pumasok. Maraming mga kapatid na exit po ng Macau. So, ipag-pray po natin, ngayon pa lang. Pagpunta natin doon, matabang lupa, mga puso ng mga taong uhaw. Amen. Makakilala sa Panginoon. Amen po ba? So, isama natin sa panalangin. Huwag natin gayahin si Cain. Ano tanong ni Cain kay Lord? Am I my brother's keeper? Am I brother's keeper? Yes, you are. Hello? Minsan kasi wala na tayong pakialam. Mga kapatid ko, kung minsan kasi ang dami natin problema. Asawa, anak, magulang, lahat na pinaproblema mo. Ang sasabihin mo ngayon sa Panginoon, pag nawawala isang kapatid o may problema siya, am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Tapos darating ka dito, Pastora, payuhan mo nga ako. Alam, ipapayo ko lang sa'yo, help somebody. Amen? Compassion is now in action. Amen po ba? Meron po ba kayong word para sa akin? Help somebody. Amen? Naghingi pa tayo ng sign para sa pag-share. Alam mo yun? Meron isang Kristyano, Lord, bigyan mo
kung sino yung dapat kong sharean. Sumakay ng bus, meron isang malaking lalaki. Laki ng katawan, matangkad. Nakatabi niya, naku, nakakatakot. Hindi siguro to. At ilang minuto na lang, bababa na siya, hindi pa siya nakakapag-share. Biglang magulog ng iyak. Kailangan ko maligtas. Meron bang gusto mag-share sa akin? Alam mo, sabi niya, Lord, ito na ba yung sign? Minsan kasi, pinapakita na sa'yo ni Lord, ayaw mo lang kasi. Amen? Compassion, effort, persistence. Amen. I-invest natin ang buhay natin dito. Bakit? Kasi, ito yung heartbeat ng Panginoon. Introduction pala yan. So, dalawa, merong mga hindrances. Ano mga hadlang? Mga kapatid ko, talagang kuminsan, tinatamad tayo. So, pupunta sa labas. So, mga hadlang, lack of desire to start. Ang kailangan lang ng isang magsisimula ay puso. Puso para sa mga lost. Ang ibig sabihin ng lost ay hindi lamang yung doomed or yung mga bad people na inaakala natin, ay mga bad, pupunta sa impyerno. Any people that is out of the right place is lost. Naranasan niyo kung maligaw? Hindi ba? Ano ibig sabihin ng naniligaw? Ang naniligaw, may pupuntahan siya, hindi siya makarating sa dapat niyang puntahan, naniligaw siya. May mga tao mag-try, hindi ako naniligaw, hindi ko lang nakikita. Hindi ako naligaw. Mahirap maligaw. Naranasan niyo kung maligaw? Hindi maligawan, maligaw. Mahirap maligaw, di ba? So if you know the feeling, we must start teaching the lost. Minsan wala tayong desire. Pray! Lord, bigyan mo ako ng heart dito. Gusto na wala dyan ang gift ko. Ang evangelism ay para sa lahat. Anong bili ng Panginoon? Matthew 28, 19-20? Go into all the world and preach the gospel. Di ba? Go therefore. Go! Sabihin mo sa kapatid mo, go! Go! Baka umuwi. Hindi, ano sabihin, di ba? Ibahagi natin sa lahat. Hindi lang yung may mga gift, ay hindi yan ang gift ko. Lahat binigyan ni Lord ng mission. May mission ka. So, kung wala kang desire, mag-pray ka kay Lord. Magkaroon ka ng desire. Lack of confidence in our own speaking ability. Kahit bulol ka. Kahit hindi mo kabisado mong Biblia, basta alam mong ipaliwanag ang pag-ibig ng Diyos, ano lang ba kailangan ng isang taong lost? God loves you. He offers forgiveness. Di ba? And grace. Yun lang. Pag nagtatanong siya about doctrine, alam mo para sa akin, tamang nag-aaral. Mahalagang nagkakabisado ng Biblia. Okay lang yun. Pero kung hindi tayo nag-evangelize, hindi tayo lumalabas para abutin ng mga taong lost, walang kwenta knowledge. Aral kayo ng aral. Alam niyo lahat ng Greek at Hebrew. Kabisado mo Biblia. Sige nga, i-recite mo nga sa akin na sunod-sunod mula Genesis to Revelation. Nakakalimutan ko na yun eh. Alam ko nga lahat yun, pero hindi naman ako maabot sa mga tao. Ikaw, walang kwenta. Amen po ba? Ano sabi sa 1 Corinthians 13 ko, ano pinakamalaga? Love. The greatest of these is love. Tamang nag-aaral tayo sa hapon. Pero kung aral tayo ng aral, pero wala naman tayong puso para sa mga taong wala sa Panginoon, walang kwenta na nung nalalaman natin. Ano sabi doon? We're just like a clanging cymbal or a sounding gong. Di ba? Alam, nag-iingay ka lang. Wala namang kwenta. Alingaw-ngaw. So, lack of confidence, kasama mo si Lord. Nung bago ako na-born again, 16 years old ako, ni-require na kaming mag-house to house. Wala pa akong alam. Pero, ito pala talaga ginagawa ng Panginoon. Kapag kailangan mo magsalita, mag-pray ka lang, under your breath. Lord, tulungan mo ako. Give me the right words to say. Sasamahan ka ng Panginoon. Di ba sinabi niya sa Matthew? Huwag kang mag-pray, meditation beforehand na mga sasabihin mo sa taong lalapitan mo. Yung Holy Spirit ang magbibigay sa'yo. Magugulat ka pa nga eh. Hindi mo na maulit lahat ng sinabi mo kanina. Tama po ba? Naranasan niyo na ba? Amen. Yung Holy Spirit kasi nagbibigay sa'yo, eh, kabisado ka na kabisado. Sinasabi sa banal na kasulatan, Isaiah 1:18, hali kayo. Diba?
Eh tapos, ano nangyari doon sa sinisharean mo? Eh puro yabang lang tayo. Amen? Hindi yabang ang pinaiira. Heart. At nararamdaman ng tao kung ikaw ba ay talagang may compassion sa kanya. Amen po ba? Lagi natin doon mag-pray. Kung ano, isang araw mag-pray ako nung nakikinig ako ng mga word of God galing sa ibang preacher. Sabi ko, Lord, ay huwag mo hayaang wala yung fire, yung pag-ibig namin sa mga tao. Kasi kung minsan busy na tayo dito eh. Di ba? Kayo din, busy kayo sa gawain. Nagagayak na kung ano-ano. Busy sa pagbili ng damit. O ito uniform natin. Di ba? Naglalakad ka, meron nagtatanong sa'yo. Ano ibig sabihin ng bibili? Ay, sandali na, bibili ko uniform namin. Yung mga interactions are God's appointment para sa'yo. Para ma-share mo yung tao na yun. Amen po ba? Yung iba dyan, nakasakay nyo lang sa bus. Nakabungguan nyo, nadukutan nyo sa barangay, di ba? Ay, ganun. So, ano ba yung ibang hadlang? Fear of embarrassment. Nahihiya tayo. Mga kapatid ko, huwag kang mahihiya. Lagi mong iisipin, pag nakakita ka ng taong ligaw, at wala siyang relasyon sa Diyos, papasok yan sa impyerno. Ano mas mahalaga? Yung hiya mo o yung kaluluwa niya? Amen? Naulit. Those people who are in the wrong place. So, sino mga taong walang relasyon sa Panginoon, hindi church ang pinag-uusapan, any person that has a relationship with God is not lost. Merong tahanan yon, meron yung tamang lugar na kinaroroonan. Pero syempre, hindi sapat na tumanggap siya. Kailangan meron siyang pinupuntahang tahanan, family, this church. Ang purpose ng church na ito ay ano? Lumago kayo dito, you must be planted. Sabihin mo sa kapatid mo, you must be planted. Hindi ba pwede palipat-lipat ka, hindi ka tutubuan ng lumot. A rolling stone gathers no moss. Ano ibig sabihin? Once na nakatagpo ka ng tahanan mo, dito ako dinadala ni Lord, na-feel mo sa sarili mo, there's no place like this place, so this must be the place. Hindi ba? Manatili ka na, pumirmis ka na. Amen. So that's the right place for you. Reasons why we should go and reach the lost. Una, people are hurting and incomplete. Sa totoo lang, nausto lang yung damdamin natin, yung kakumpletuhan natin nung nakilala natin si Lord. Siya nagbigay ng kulay. Ang daming taong gusto mong pakamatay. Hindi ba? Kasi hindi kilala si Lord, pero once na nakilala niya ang Panginoon, alam ba merong isang nagpatotoo, isang babae, 3 years old pa lang, inaabuso na siya ng magulang niya. At ngayon, ilang taon siyang nagpapa-psychiatrist. Naubos na pera nila kababae sa psychiatrist, hindi gumagaling. Pero alam ba, 6 months lang siyang nakinig ng Word of God. Gumaling. Amen po ba? Because the Word of God heals. Si Lord ang nagbibigay ng freedom sa atin. So people are hurting. Tayo rin. Sino mga nakaranas ng mga hurt sa buhay? Di ba nung wala tayo kay Lord, di naman natin kaya dalhin? Ang hirap. Pero ngayon nasa Panginoon na tayo, alam natin, meron tayong kasama. God will never leave you nor forsake you. So we are incomplete without Christ. Luke 19, ito yung story ng buhay ni Zacchaeus. Luke 19, 1-2. Si Zacchaeus ay isang chief tax collector. Noong unang panahon, noong panahon ni Jesus Christ, yung mga tax collector ay suportado ng Roman government. Chief. Di ba? Ano to? Corrupt. Isang unano. Kung titignan natin, mayaman siya pero wala siya kaibigan. Bakit? Notorious sinner. Pero ano nangyari? Sige nga po, basahin natin sa Tagalog. Luke chapter 19, 1-2. Basahin natin. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zacchaeus. Amen. So si Zacchaeus, verse 3, pakibasa po. Hanggang 4. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao,
hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamora upang makita si Jesus na... Hanggang doon na lang, sis. So, ano ginawa? Number 2 reason why we need to reach the lost. Because people cannot reach God by their own effort. Si Sakay yung nabalitaan niya, parating na si Jesus. Oy, gusto ko siya makita. Ano ginawa niya? He was determined to see Jesus and would let nothing to stop him. Ano ginawa niya? Umakyat sa puno ng sikamoro. Sabi nila, ang puno ito ay matinik, parang kamatsili. Pero di bali nang matusok ang kanyang mga kondon, makita lang na si Lord, di ba? Kumapit siya doon at nagtataan si Lord. Imagine, sasabihin mo bang, nagkamali si Lord, bakit yung puno ng mga masasama ang nakuha niya? Ano sabi ni Lord dito? Ituloy natin ang kwento. 5 to 6, sige nga ako, pakibasa. Pagdating ni Jesus sa dabong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Amen. So, nung nakita siya ni Lord, Jesus, number 3, Jesus loved the lost people and want them to be saved. Hindi ba anong tawag kay Jesus? Friend of Sinners. Sinners. Friend of mine. I am a sinner, but now I am forgiven. Amen? Sabihin niya natin, I am a sinner. I am a sinner. But now I am forgiven. But now I am forgiven. Kung humingi ka ng tawad sa Panginoon, tinanggap mo siya, pinatawad ka na niya. So, Jesus loved the lost people. Ayaw naman para sa eskribang lumalapit sa mga marunuming tao, marurumihan kami. Pero si Lord, si Sakeo, pinakamasama sa lahat. Tinawag na at doon pa niya napiling magpahinga at kumain. Sakeo, bumaba ka. I must stay at your house. I must stay at your house. Alam niyo ba, na yung compassion ng Panginoon ang dapat na maging heartbeat ng bawat isa sa atin. Jesus' compassion for the lost soul should be the heartbeat of every believer in Christ. Kung wala ka ng pakialam sa mga taong pupunta sa impyerno, napakahirap. Mag-pray tayo sa Panginoon. Na-renew niya yung heart natin for the lost. Kung minsan naging service tayo, kung mahalaga na lang natin sa atin, sarili natin. Ba't ba tayo na church? Para lang may pahingahan? Mga kapatid ko, the church is the hospital for sinners. Amen? Sa church, dapat makakita ang tao ng kaligtasan, kapayapaan, kapatawaran. Not just in the place, but in the presence of the Lord. Sa mga salitang binibigay natin, pinapahayag natin. So, dapat yan ang maging heartbeat natin. Mahal niyo ba mga lost? Amen. Pag tayo magiging masama o selfish, pag nararamdaman mo parang wala ka ng pakialam, pray. Lord, renew mo yung heart ko. Bakit ganun? Kasi sa katagalan natin, nawawala di ba? Kaya renew lang natin yung ating puso. And the church is the voice of truth to those who are lost. Saan ba makakita ng katotohanan ng isang taong ligaw? Ang dami rin yun. Kulto. Nag-o-offer sila ng kung ano-ano, di ba? Sa ibang church, ang ganda. May alpombra, mga ka-uniform, may pimpa, kulay itim ba? Kaya mga gwapo, mapuputi. Tumabango. Doon ako. Pero mga kapatid ko, ano ino-offer nila? The church is the voice of truth to those who are lost. So, ang ano dapat natin i-offer sa mga tao? Truth. Saan nagkagaling ang truth? Kaya nga dapat alam natin ang Biblia. The Bible is the source of all truth. Amen? So, number 4. Sabi sa 1 Timothy 2:4, God desires that all men to be saved, or He desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Ang nais ng Panginoon, lahat ay maligtas at makita, malaman nila ang katotohanan ng Panginoon. So here, nung tinawag ni Lord si Sakeo, pagpatuloy natin ang kwento.
7 to 8, sige nga po, basahin sa Tagalog. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. Amen. So dito, una, bago pa sila dumating ng bahay, tumutuwa si Sakeo. Bakit? Kayo ba gusto niyo makipag-kaibigan sa isang masamang tao? Iniiwasan ng mga tao masama. Tama po ba? Marami kong kaibigan dito. Hindi ba? Iniiwasan niyo yung mga tao mukhang masama o alam niyo masama eh. Di ba? Bakit? Mahirap makipag-kaibigan sa masama. Mamaya madamay ka pa dyan. Di ba? May babaril dyan, babaril ka pa habang kumakain kayo. Pero ano ba si Lord? Hindi siya nanghili na pumunta sa bahay ni Sakeo. At maraming nagreklamo. Mga kapatid ko, pag nakikipagkaibigan tayo sa mga lost, maraming magmamurmur. Yung mga religious people. Sino nagmamurmur dito? Religious people. Diyos siya nakipagkaibigan sa masama. Pero ano ba kung ano naging bunga nito kay Sakeo? Joy and happiness and forgiveness. Yun. Satisfaction can only come to a man once he found the Lord. Happiness, joy, and satisfaction can only come to a man once he found the Lord. Ang kaligayahan ng isang taong wala kay Lord, pansamantala lang, hungkag. Maya-maya, empty na naman siya. Yung joy, it doesn't depend on our circumstances. Ang isang tao na kay Lord, kahit wala kang pera, kahit may problema ka, you have joy. Amen po ba? At yung satisfaction, noon ba naranasan yung parang okay na, wala na ako mahihiling pa. Pero once na kay Lord tayo, doon ka palang makakapagsabing, wala na akong mahihiling pa kasi satisfied ka na. Doon lang dumarating yon kapag nakilala natin ang Panginoon. So si Sakeo, bakit isipin niyo to? Marami siyang pera. Hindi ba? May kapangyarihan siya. Untouchable. Bakit? Supported by Roman government. Di ba? Ano pwedeng, ano mo na, malakas ang backer. Pero bakit malungkot ang buhay niya? Alone. Wala siya kaibigan kasi nga notorious sinner. Pero nung dumating si Jesus, tuwa-tuwa siya. At ito pinakamahalaga nangyari sa kanya. Pansinin niyo, ang isang tao kumikilala sa Panginoon, meron siyang action steps na gagawin once na naligtas siya. Ang bilis nung kay Sakeo, hindi na nangailangan ng ilang araw. May mga tao nga tayo sa church, 1 taon nang nakikinig, 1 taon nang napapatanggap ang pastor. Siguro next year ko na lang tatanggapin. Pero si Sakeo, nung oras din na yun, ano sabi niya? Tumayo! Ano sabi niya? Lord, kung meron man ako mga dinaya, di ba? Ibabalik niya fourfold. May nabasa ako about law. Si Sakeo, ang ginawa niya, yung kanyang restitution ay beyond what was legally necessary. Sa Old Testament, may mga batas. At yung mga batas na yan, kapag ang pagnanakaw ay deliberate at meron kang napatay, ang i-restore mo, fourfold. Exodus 22:1. Pero hindi naman nakapatay si Sakeo. Nagnakaw lang siya, di ba? Siguro sa tax. Alam mo yun? Paano sa Pilipinas? Baka mabaril ako dito. Tax collector eh. So, pero si Sakeo, ano sabi niya? I restore fourfold. At kapag ang pagnanakaw ay ordinary lang, ordinary, original goods. Kung ang ninakaw mo ay goods, ibabalik mo yung goods. And then, double the value. Double lang. At kapag ang pagnanakaw ay sumuko, nagnakaw ako, ang ibabalik mo lang ay yung original na ninakaw mo plus 1/5. 1/5 nung ninakaw. So, ibig sabihin, hindi pa rin fourfold. Pero dahil determined si Sakeo na to do more than the law demanded, pinakita niya kay Lord, hindi lang siya nagmamagaling dito. Baka sabihin ng iba, nagpapakita gilas kasi nandun si Jesus. Alam niyo, ang puso na talagang binago ng Diyos, hihigit pa yung gusto niyang gawin sa dinidemand ng law. Tama po ba?
ang daming mga Kristiyano na buwis ng buhay nila sa China. Kilala niyo si Hudson Taylor, di ba? Ang daming missionaries doon, pinugutan ng ulo. At kilala niyo ba si Nero? Noon, pag nagpa-party siya sa kanyang garden, ang ginagamit niyang torch ay yung mga katawan ng mga Kristiyanong sinusunog niya habang nagpapaparty siya. Sa palagay niyo, bakit nila ginagawa yun? Kapalit ng maraming kaluluwa. Di ba? Amen. E buti nga tayo, anong nire-require sa atin dito sa Hong Kong? Wala tayong limitasyon. Malaya kang lumabas, malaya kang mag-share. Amen po ba? Ang daming taong nagbubuwis ang buhay nila para maligtas ang ilan man lamang. Si Pablo, ikinulong, pinatay din. Di ba? Pinigutan ng ulo. Si Pedro, ipinako sa krus, pati warik. At yung mga ibang apostol, isinakay sa kabayo, magkakahiwalay yung apat na kamay pa, tumakbo yun. Separate ways. Ano nangyari? Lasog-lasog. Amen. So ngayon, isipin natin. Diyan natin makikita na napakahalaga ng pag-abot sa mga taong nila. So si Lord, ginawa niya, unconditionally, binigay ang kanyang buhay. So, God doesn't care how much sin a person has committed. Kahit gaano kasama, maraming kasalanan, He will accept them unconditionally if they will come to Him. Tinanggap niya si Zaccheo, cheap sinner, di ba? Si Pablo, ano ba si Pablo? Mamamatay tao. Sino pinapatay niya? Mga Kristiyano. Pero nakita niyo naman kung paano siya ginamit ni Lord. Amen po ba? So now, kayo, isipin natin ngayon, ano kaya ang pwede kong gawin sa kaharian ng Diyos to make a difference? Wala akong bilang pastora, tatanga-tanga lang ako, I cannot make a difference. You can make a difference! Amen? Sabi ko nakaraang linggo, God is the difference maker of our life. Binago ka ni Lord ngayon. Meron kang bilang, you can make a difference. Sabihin mo sa katabi mo, you can make a difference. Hindi totoo, wala kang kwenta o wala kang halaga o wala kang magagawa. Naalala niyo yung kwento ng isang merchant, naglalakad. Sa isang lugar, merong nagharang ng isang malaking boulder, malaking bato. Sa daan, daanan ng mga tao, dumadaan doon maraming sasakyan. Doon talaga ang daanan, main road. At ano nangyari? Nadadaan ng maraming tao. Ano ba yan? Sino kaya ang matinong taong naglagay ng bato na yan dyan? Wala man lang kumikilos. Ang ginagawa ng mga tao dumadaan doon at nakakita doon sa hadlang na yun sa daan, nagrereklamo sa gobyerno, bakit di man ba ipaalis ng gobyerno itong malaking bato na ito? At alam niya, isang araw may nagdaan. Isang simpleng tao lang. At sabi niya, kailangan akong gumawa ng paraan. Kaya, buong lakas niyang, gumawa siya ng paraan para maialis yung boulder sa daan. At alam niyo ba, sa ilalim ng malaking-malaking bato na yon, merong purse. At may sulat. At ang sabi sa sulat, sa sino mang taong nag-alis ng hadlang sa daan, para sa iyo ang gold na narito sa purse. Ganitong mga klaseng tao ang karapat-dapat sa aking kaharian. Yung hari pala naglagay ng boulder na yun. Naghahanap lang siya ng mga taong mag-i-invest ng kanilang buhay para sa ikabubuti ng iba. Alam niyo bang sa pag-abot sa mga taong ikaw, kailangan mo mag-invest ng buhay mo? Invest. Yun ang ayaw natin minsan eh. Invest and then involved. Ayaw natin ng investment, ayaw natin ng involvement sa tao. Pero ano bang para tayo makadevelop ng mga disciples sa Panginoon, kailangan mo mag-invest ng oras sa kanila, lakas mo, lahat. At i-involve mo buhay mo sa kanila. Amen po ba? Kung lagi sarili lang natin, iniisip natin, hindi tayo makadevelop ng mga disciples. Iniisip ko rin na yung pastor namin, hindi na natutulog. Hindi na rin nakakapaligo. Daming gawain eh. Ngayon, naman ako sa kanya, bakit kailangan mo ito? Kasi magkakasama kami sa mission house. At sa mission house, minsan wala pagkain, may hirap pa church nun. Hati-hati kami sa isang noodles, lalagyan ni Pastor Roberto ng maraming sabaw.